start streaming. Yan, start streaming na tayo guys, no? Yan. So, tingnan po natin, start na po tayo. Yan. Yan, start streaming na po tayo. So guys, pag-usapan po natin ito. Pag-usapan po natin itong kasinungalingan, no? Itong nakikita natin kasinungalingan, mga kaibigan. Okay. So, paki-ano lang po, nyo lang pong share, no? Share natin. Saglit guys, share lang po natin sa ating newsfeed. Share lang natin sa newsfeed natin para meron din pong makapanood, no? Share po natin sa ating newsfeed para tayo ay may makapanood po, no? Share natin sa newsfeed natin. Yan. Okay, share ko na po sa aking newsfeed, no? Yan. So, mahahalata talaga yung taong nagsisinungaling. Diba, Marcoleta? Yan. Okay. So, share din po natin sa ating groups. Yan, sa ating groups. Share po natin. Yan. Okay, yan. Yan. So, okay na po, no? So, start na po tayo, mga kaibigan. Start tayo sa ating live. Yan. So, eto na nga po, guys. Okay po ba ang audio natin? Tignan natin yung ating audio kung okay ba. Okay, audio. Okay naman yan. So, okay po ang ating audio, guys, no? So, eto nga, guys, yung napansin po, no, ng maraming mga tao tungkol po dito sa witness, sa biglaang witness na pinaupo ni Marcoleta sa Senate, no? So, ito mga kaibigan, meron tayong ipapakita dito na ito po ay yung clip, no, ng witness, kung paano po siya mag-witness, no? Pagkatapos komentuhan natin, guys. So, natin Okay. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. Yan, tignan nyo. Ibinigay ni Marcoleta doon, no? Yan, binigay ni Marcoleta doon sa witness niya. Yan. So, yan. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, so, it means itong basura. Komentuhan po natin komentuhan natin. So, yan po ay ilan lang sa nangyari, no? Ilan lang po yan sa ating napansin, pati ng ating mga kasama. No? So, una muna mga kaibigan, disclaimer tayo Hindi po natin pinagtatanggol si Speaker Martin Romualdez. Dahil ang sabi po ng Pangulo natin ay lahat pananagutin, kamag-anak, kaibigan, kapartido, kahit sino ka pa man, no? Ikaw ay pananagutin kung ikaw ay talagang nagkasala. So, sabi ko nga po sa inyo, ako po ay #1 supporter ng ating Pangulong BBM at pangalawa lang po kay Speaker Martin Romualdez. Pero kahit po pangalawa si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay okay lang sa akin na siya ay usigin sa batas at siya ay makulong kung talagang
talagang totoo na siya ay nagkasala at kung talagang ginawa niya itong mga bagay na to. Walang problema mga kaibigan dahil syempre, una syempre ang bayan bago ang politiko. Yan na, mga kaibigan, una ang bayan, una ang pera natin bago ang politiko. So wala po akong pakialam kahit po si Speaker Martin Romualdez pa yan. Dahil una po ang bayan bago ang politiko, no? Bayan muna. Saka na yung pag-idol natin sa mga politiko. Bayan muna kailangan, no? So, eto guys, napansin ng maraming mga Pilipino na meron pong mali, no? Na mukhang nagsisinungaling etong witness na ito ni Marcoleta. Na itong testigo niya na out of nowhere, na hindi naman iniimbita, ay biglang nag-volunteer para magbigay di umano ng affidavit at pinaupo dyan ni Marcoleta para di umano ay mag-witness. Dahil ang sinasabi daw ng taong ito ay meron daw siyang alam dahil meron daw siyang alam na involvement ni Saldico at merong direct no na pagkakaalam tungkol din sa pagbibigay daw ng pera kay Speaker Martin Romualdez. So, tingnan niyo mga kaibigan ang laki ng discrepancies dito, mga kaibigan, no? Grabe, no? Tingnan natin, guys, Tingnan natin. Okay. Ang sinasabi po niya, guys, no? Ang sinasabi po niya dito, etong si Orly Regala Gutesa, no? Ito po sa kanyang sworn statement, no? Affidavit, mga kaibigan, ay nagdi-deliver daw siya sa mga congressman katulad ni Zaldico at kay Eric Yap at saka kay former Congressman Martin Romualdez. So, ito po, kung atin pong titingnan, no? Kung atin pong papakinggan yung kanyang sinasabi, parang wow, bomba, pinasabog na bomba. Pero agad-agad mga kaibigan na mukhang nawala agad ang kanyang credibility sa kanyang sinasabi. Kasi unang-una sabi niya, nagdala daw sila, nagdi-deliver daw sila ng 46 na maleta. Imagine in your wild imagination. Imagine nyo nga, 46 na maleta. 46 na maleta. Napakarami yan, di ba? 46 na maleta. At naglalaman di umano ng 48 million. 48 million. So mga kaibigan, inano ka agad ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, inano niya ka agad, no? Kinuwenta niya. Guys, 48 million times 46 na maleta, umabot siya ng ilang bilyon. At nung tinanong siya mga kaibigan, 2 to 3 times a week, ginagawa daw niya. So mga kaibigan, kung merong isang ahensya o kung merong mga tao na mag-withdraw ng ganyan kalaking pera, 2 to 3 times a week, unang-una iisipin mo, ano kayang iisipin ng bangko? Eh, di ba meron tayong yung sa AMLAC natin na yung binabantayan yung mga transaction sa mga bangko na kapag sumobra ng ganito, yung pagkuha ng pera ay tinitingnan na. Kasi baka ito ginagamit sa terrorism o baka ito ay ginagamit sa mga illegal na gawain. So, doon pa lang mga kaibigan mo, pag ganahin yung inyong critical thinking, inyong matalinong pag-iisip, doon pa lang mag-iisip ka na 2 to 3 times a week ginagawa ito? Imposible na hindi ito malaman ng mga bangko, no? Yung mga personnel ng bangko, yung mga executive, imposible hindi ito malaman ng AMLAC. Kasi sa pagkakaalam ko, merong nagbabantay sa mga transactions na tayo nga lang mga common tao
tayong mga common tao, mga Pilipino, magkano lang ba ang pwede nating withdrawin sa loob ng isang araw? Magkano lang? Ako sa mga kaibigan doon sa ATM ko sa ATM ko. Bawat withdraw, 10,000, no? So, mga 3 withdraw lang kailangan, no? 30,000. Pagdating naman sa over-the-counter, mga kaibigan, may limit yan. Sa pagkakaalam ko, may limit yan, mga kaibigan. So, kung yung sinasabi niya na 48 million ang bawat laman ng maleta, 48 million bawat maleta, pagkatapos 46 na maleta, at nagde-deliver sila 2 to 3 times a week kay Speaker Martin Romualdez. May mali doon, guys. May mali doon. At yung pangalawang mali, mga kaibigan, hindi niya masabi kung sino ang nagre-receive. Yung mga binabanggit niya na tao, puro tao ni Saldico. Tinanong din siya kanina ni Erwin Tulfo, sino yung nag-receive, no? Sa Forbes Park, sa bahay ni Martin Romualdez, sino ang nag-receive? Hindi daw niya alam. Kasi hindi daw siya yung direct na nagbigay. Yung sinapol daw, tsaka yung tauhan ni Saldico. So, meaning to say, mga kaibigan, kung titignan natin dito, mukhang scripted ito at binayaran para talagang i-drop ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi wala pala siyang tingnan niyo, mga kaibigan, bakit ka mag-volunteer, mag-witness ka, nasabi mo, hindi mo maatim sa konsensya mo, nag-witness ka mo, pero wala ka man palang direct knowledge na talagang ikaw mismo or magkasama kayo, may kasama ka na nagdi-deliver kayo kay Speaker Martin. Wala naman pala siyang direct knowledge. Kasi nung tinanong siya sino nagre-receive. Kasi mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, common sense lang Tayo mga Pilipino, lagi tayong gumagamit ng common sense, di ba? Pag nag-deliver ka, matik yan. Alamin mo kung sinong tumanggap, sinong nag-receive. Para kapag tinanong ka ng taong nag-utos sa'yo, meron kang masasabi. Baka mamaya hindi makarating dun sa pinagbibigyan. Baka mamaya hindi makarating dun sa tao na dapat na makareceive. Diba? Matik yan, mga kaibigan. Ang pinaka-ano pa nga, magsasign ka na ikaw ang nag-receive Ganun, mga kaibigan. Sa bahay namin, minsan may magdi-deliver. Pagkatapos, para sa kapatid ko, wala yung kapatid ko. Sabihin ko, ako na lang po tatanggap. Sasabihin sa akin ng tao, sige, pakisign na lang dito. Sasign ako. Ano po bang pangalan niya? Pakisign na lang. Lalo na yan, billions of money i-deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos, ni ho, hindi alam kung sino yung nag-receive, kung sino yung tao na nag-receive. Kalokohan, huwag nyo kaming lokohin, hindi kami bobo. Hindi kami bobo, huwag nyo kaming lolokohin. Diba? At sabi ko nga, mga kaibigan, kahit nasabihin nila yan, no, sa ICI, sa tingin nila bobo yung mga tao doon. Hindi naman bobo yung mga tao doon. Dahil yung pinaka-head ng ICI ay dating Associate Justice ng Supreme Court. Hindi bobo ang mga tao doon para maniwala lang sa laway. My God! Tingin niyo bobo ang tao sa ICI? Kung tayo nga na mga simpleng Pilipino ay napansin natin yung mga cracks dito sa testimony ng witness ni Marcoleta, lalo na yung nasa ICI, matatalino yun. My God, hindi nyo kami mauuto. So, yan mga kaibigan isa lang yan sa crack ng testimony
nitong witness ni Marcoleta, no? Isa lang yan sa crack, no, ng kanyang testimony. So, walang alam kung sino yung tumanggap. At ito pa ang nakakatawa, guys, ha? Nakakatawa, ha? May sinasabi pa siya na bahay ni Marcoleta, na unang-una sinabi niya, may diniliberan nila, dating bahay daw ni Michael Yang. Isipin mo, unang-una, bakit niya alam na bahay ni Michael Yang? Tapos nung tinanong ni Lacson, anong ibig mo sabihin bahay ni Michael Yang? Bahay ni Michael Yang nabili ni Speaker Martin Romualdez? Tapos sabi niya, oo daw. So magtataka ka, mga kaibigan, how come na alam niya na dating bahay ni Michael Yang? Guys, iba ang nararamdaman ko sa taong to. Mukhang meron talagang kakaiba dito, mga kaibigan, no? May kakaiba talaga dito, mga kaibigan, no? So, eto, mga kaibigan, itong Orly na to, mga kaibigan, itong Orly na to was never assigned as part of Kong Saldi's security detail. Mga kaibigan, never daw ito na-assign as part of Congressman Saldi's security detail. Yan yung pumasok ng information sa akin ngayon, mga kaibigan, no? So, mukhang iba yung assignment nito, no? Security siya ng staff. Hindi mismo ni Saldico, no? So, mga kaibigan, this is DDS operation. Alleged witness brought